Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Nag-meeting daw sina Marcoleta at PBBM, pinagmamalakihan ni Marcoleta. Sabi ni Marcoleta, binigyan daw siya ng USB ng presidente. Nandun daw yung listahan ng mga proyek, yung file ng mga projects na dapat imbestigahan. Pinagmamayabang yan ni Marcoleta na may tiwala daw sa kanya ang presidente. O nag-meeting si Marcoleta. Chairman ng Senate Blue Ribbon Committee at saka si PBBM. Pinagmamalaki ni Marcoleta yan. Sabi ni Marcoleta, ito sana, ayaw ko sanang sabihin to. Pero para lang malaman nyo, nag-meeting kami. Pinatawag ako ng presidente at binigay niya sa akin yung USB. Nandun daw yung file ng mga dapat imbestigahan sa mga anomalya sa flood control projects na ito. Ang pinapakita diyan ni Marcoleta na daw siya, yung ginagawa niya daw ay suportado ng presidente at kumbaga ang presidente may tiwala sa kanya. Gusto niya diyan paringgan si Yusek Claire Castro kasi kinukomentaryohan siya ni Yusek Claire Castro at saka yung mga si Karen Davila kinukomentaryohan siya. Kaya para makabawi si Marcoleta, pinagmamalaki niya na siya pa mismo daw pinapunta sa Malacanang at binigyan siya ng USB kasi may tiwala sa kanya ang presidente. Pero ang totoo, ano naman yan, siyempre talaga namang gagawin ng presidente yan, kahit naman sinong presidente, kahit sino namang Senate Blue Ribbon Committee, lalo pa ngayong mainit ang issue ng flood control projects na ito, itong mga anomalyang ito, talagang gagawin naman talaga ng presidente dyan. Kakausapin niya siyempre yung sa Senado at saka dapat nga pati sa Kongreso. Siyempre dahil si Marcoleta yung nagsasagawa ng investigasyon sa Senado bilang Senate Blue Ribbon Committee Chair, papatawag talaga siya ng presidente para ipaabot kung anong instruction ng presidente, ano niyang gusto mangyari. Kasi si PBBM naman ang nagsimula niyan doon sa kanyang zona. At saka gustong ipakita diyan ng presidente kay Marcoleta na wala siyang pinipili. Wala siyang pinipili. Sinabi na ang presidente gustong ipaabot kay Marcoleta, wag mong isipin na dahil kaalyado ko or kaalyado ng administrasyon, hindi mo dapat imbestigahan. O kaya nga, dapat sa parte ni Marcoleta, ganun daw ang sinabi sa kanya ng presidente, dapat gawin niya talaga yan. Wala dapat siyang santuhin. Wala siya dapat na i-consider na alyado ng presidente, baka magalit ang presidente. Kasi sinabi na ng presidente na, gawin mo ang dapat. Ang problema kung si Marcoleta, ang gagawin niya selective din lang ang imbestigahan niya. Yun naman ang masama diyan kay Marcoleta. Nagsabi na ang presidente sa kanya, ito yung mga niyan, para sa kaalaman mo, hindi ka na mahirapan, nandiyan yung mga files na alam namin alam ng executive. Pinapagaan na nga yung trabaho ni Marcoleta. Kaya nga dapat si Marcoleta rin galingan niya. Galingan niya kasi siya yung binigyan ng access ng presidente doon sa mga informations na nasa Malacanang. Binigay sa kanya, shinare sa kanya. So dapat yung nandun sa binigay sa kanya sa USB, ipatawag niya yon kahit politiko man yun. Doon masusubok si Marcoleta. At kahit kaalyado ng Duterte, wala dapat ditong tinitingnan. Ang problema, kung yung mga kakampi nila sa Duterte camp, hindi niya rin ipatawag. Ayan lang. Sinabi na sa kanya ni PBBM, wala siyang pinoprotektahan. Ibig sabihin, parang go signal yun kay Marcoleta na kahit ka-alyado ng administrasyon, hindi dapat mag-alangan si Marcoleta. Yun ang ibig sabihin nun. Yun lang naman ang ibig sabihin ng doon. Parang sa bandang huli, hindi siya masasabi ni Marcoleta na nag-alangan kasi ako kasi baka ang Malacanang o ang presidente ayaw niya namang imbestigahan yan. Binigay daw sa kanya yung di dapat gawin niya yun. Kaya dapat galingan niya. Yun ang ibig sabihin nun, galingan niya. Ang problema, parang mas magaling pa sa kanya si Ping Lacson. Yung research ni Ping Lacson, yung investigasyon talagang malawak, comprehensive. Kaya nai-insecure si Marcoleta.
O ngayon, para medyo makabawi siya, pinagmamalaki niya ngayon. Tingnan, pinatawag ako ng presidente. Sabi niya dun sa programa niya dun sa Ganang Mamamayan. Pinatawag ako ng presidente. Anong ibig sabihin nun? Sabi na nga, ibig sabihin may tiwala sa akin. Totoo, ano naman yun? Siyempre, ang gusto ng presidente, gawin mo yung magagawa mo. Ito na yung kailangan mo para hindi ka na mahirapan. Nandyan yung mga binigyan daw siya ng USB. Yun ang ibig sabihin. Nagpatawag na? Nagpa-imbestigan itong flood control projects. Di ba, nung kanya hong SONA at bago yung first day ninyo ay nagkaroon na ng... So, di dapat sana ang Pangulong na nagsabi, huwag nyo na muna akong unahan. Pwede ba kanya mag-imbestiga na lang muna kayo ng iba? Ako na rito. Walang sinabing gano'n ng Pangulo. Ang totoo niyan, siguro kailangan sabihin ko na rin ngayon. Sige nga po, oo. Bago ako nag-imbestiga, yung unang araw na imbestigasyon, nagkausap kami ng Pangulo. At siya mismo ang nagbigay ng ilang mga detalye na kakailanganin ko. Kailangan malaman ng taong bayan ito. Yan ang malaking balita ngayon, At sinabi niya sa akin, sana ay magtagumpay ka. Kaya, para dyan sa gumawa ng komunikasyon na yan, hindi, ang Pangulo mismo ay nagbigay ng pahiwatig na sana magtagumpay ang iyong pagdinig. Mukhang hindi po ata alam ni Auntie Claire yan, Sen. Kasi si Auntie Claire ang nagsabi nun na para bagang sa kanyang statement ay para bagang inuunahan daw ng Blue Ribbon ang investigasyon pinag-utos ng Pangulo. Yan naman, salita na salita, hindi mo na nagtatanong sa presidente, di ba? Ganun ba? Dapat sana tinanong niya muna, di ba? Para hindi siya lumilitaw na may pagkaano rin, pagkatapos namin nag-uusap, may dumating na isang bisita, naupo sa tabi ko. Mr. President, ito yung gawin mong ombudsman. So personal po kayo magkaharap mismo ng Pangulo, hindi po tatawagan, Sen, no? Magkatabi nga kami, di ba? Kaya nga kinukwento ko nga sa inyo. Yung pala. Okay, Para yung mga taong nagdududa. Yan, nako. Wala na kayo ng duda, sinasabi ko na. Nako. May dumating na tumabi sa akin. Opo. Mr. President, mabuti dumating ito kako. Ikaw dapat ang maging ombudsman. Kasi yung 17 aplikante doon, wala akong masasabi, basta't mas gusto kita kaysa doon sa 17. Sabi ng presidente, siya na nagsasabi. Alam mo bakit kako? Alam mo kung bakit ikaw ang sinasuggest ko? Bakit siya dapat maging ombudsman? Ganito kasi kako. Nung ako'y nandun sa House of Representatives, meron akong inimbestiga. Nakumpleto ko yung investigasyon. Nagkaroon ng committee report. Inadapt ng plenary at nagkaroon ng rekomendasyon na lahat ng mga datos, lahat ng impormasyon na nakalap doon sa investigasyon na yon, ibigyan ng kopya ngayon ang ombudsman, bigyan ng kopya ang DOJ, ang Solicitor General, kung sino-sino pang ahensya may kinalaman sa pagpapile ng anumang kaukulang aksyon, either administrative, civil, criminal. Alam mo ka kung nangyari? Walang nangyari. Kaya kung ikaw ang ombudsman, sabi kong ganyan sa kanya, ako, Blue Ribbon Committee ako, para may mangyari ngayon. Yan ang sinabi ko sa kanya. Naririnig ng Pangulo yan. Ako, seryoso ako Pangulo, sabi niya, narinig mo, magdesisyon ka. Sabi niya, hindi pa ako naka-apply. Wala sa pag-prepare ng JPC. Hindi ka ako problema yan. Halimbawa, ako may na-shortlist na, binigay sa Pangulo. Sabi ng Pangulo, hindi, wala akong gusto rito. Sige, i-open uli yan. Hindi, pwede ka na. Ayun. Hindi pa pwede sabihin. Kaya ko lang kinukwento ngayon para malaman ng taong bayan na ang Pangulo, wala siyang gusto, hindi niya sinabi na huwag mo kong unahan. Hindi, nandun ako, kami dalawa nag-usap. Yan. Para magkaalaman na tayo. Ibig sabihin seryoso pati ang Pangulo. Seryoso, siya nga nagbigay sa akin ng USB. Para may makatulong ako sa iyo itong mga ilang mga detalye na pwede mong gamitin. Nako, mabigat pala ito. Baka nanonood ba ang ating news department diyan? Baka hindi ho nila nakuha yung bagay na yan. Nelson. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.